kaganapan, mga pangyayari, samut-saring usapin, bibigyang pansin ni Jojo sa programang Kasama Mo si Jojo. Kasama Mo si Jojo. Kasama Mo si Jojo tuwing Lunes at Miyerkules alas 7 ng umaga dito lamang sa Bicol TV Sorsogon. This program is brought to you by Gubat St. Anthony Cooperative, GSAC Hotel, GSAC General Hospital Incorporated, Peter Paul Philippine Corporation, Soreco 2, Computer Communication and Development Institute, Villa Soto Resort, Christina's Hotel and Resort, Angels Resort, Starboard Inn, Nick's Resto Bar, Hershey's Food and Refreshments, City Councilor Renalyn May Duca, City Councilor Maria Teresa Mate Perdigon, City Councilor Peter Joseph PJ Rabanilla, City Councilor Danny Dilaja, Matnog Sorsogon Mayor Catlea So, Derm Pure Aesthetic and Wellness, Rohel Polieres Botox, Botox Builders and Design, Mice Cafe, Mice Hotel and Resort, Soreco 2 Board Director Victorino Bitong Daria, Ian Rinoballes, Barangay Captain Samiria Luyo of Cabidan, Sorsogon City, Solis Institute of Technology, Bulan, Sorsogon, Miss RZ Glipo, former board member, 2nd District, Province of Sorsogon, Huban, Sorsogon Municipal Mayor Gloria L. Alindugan, Dr. Victea Pineda of Westix Institute Technology, APR Massage and Therapy, Arise Party List, BLD Hometel, Ako Bicol Party List, katabang na kasurog pa, Honorable Mark Eric C. Juneda, City Vice Mayor, Bagong Henerasyon Party List, ang party list kan pamilyang Pilipino asin kan mga solo parents, Honorable Ryan Juneda, 1st District Board Member, Province of Sorsogon. Good morning, Luzon, Visayas at Mindanao. Dos maray na pagkaga Bicolandia, dos maray na aga syudad kan Sorsogon, and of course sa bilog na parte kan probinsya kan Sorsogon, dos maray na pagkaga po sa Dugabos. Pechan 9 kan bulan kan Marso 2025. Magiragalan kita sa liwat, ano? Didi lamang po sa programang Kasama Mo si Jojo, didi po sa Bicol TV Sorsogon. At syempre ang programang inihatod po sa inyo kanako Bicol Party List, katabang na kasurog pa 131 sa satuyang mga balota. Siring man handog po sa liwat ni Manay Mati Perdigon, West District City Councilor. And of course, good morning sa gabos natin mga lideres dito po sa siyudad ng Sorsogon sa payon. Syempre kan sa tuyang ina kan siyudad na si Mayor Esther Amor, kay banan po ang sayang Vice Mayor na si Eric Juneda. Sa satuyang mahal na Gobernador Edwin Buboy Amor, good morning. Kay Vice Governor Junjun Escudero, of course, good morning. Siringman sa gabos ng mga board members sa primero asin segundo distrito kan probinsya kan Sorsogon, Diyos maray na pagkaga po sa Indogabos. Medyo naguran-uran na naman kita, no? Ngunyan lang pagka-aldaw na ini. Binatugan ang uran kaninang maaga, ha? Una ako dahil na naman puyo ng ano, pero sa ngunyan po nagtitinik-tinik mang giraray, no? Sa panginot po kan samuyang station manager na si Station Manager Sauro Amistoso, good morning. Kamusta mga amigo, mga amigas? Ay, magiriban na naman kita girara di po sa satuyang programa, no? Samahan po niyo ako, ha? Lalong-lalo na po ang ating mga barkada diyan po sa Kamaynilaan. Medyo mainit ang panahon sa Maynila, tapos dito po sa probinsya, medyo ano nangyayari, ano? Paparol mauranon dili sa satuya, samantalang sa Metro Manila pigkakalsilaan mga klase ano kay ni mainiton duman sa Metro Manila. But of course, ano,
Ang sa gabos po na nagsisilbra kansa ng mga birthday sa mga adlaw na ini, happy birthday po. Sa gabos po nagsisilbra kansa ng mga anibersaryo, mga wedding anniversary, whatsoever anniversary kan sa tuyong mga mahal sa buhay, happy anniversary po sa inyong gabos. Wara. So akong signal din sa sakuyang cellphone, ha. Anyway, padagos kita, ano. Oy, kamusta? Ano, makalipas po ang sarong semana, ha? Yan na naman. Oy, sa mga nagkakaigwa na naman ng pag-asa sa tuyang mga barangay officials sa tinuran po kan sa tuyang mahal na senadora Amy Marcos, ano, na sa ng pagbabalik, ano. Talagang ang sa ng pagbabalik sa Senado, ha, na talagang pag-aaradalan na ini kung 4 years ang sendong termino, 6 years ang sendong termino, pero baad po nakakalimutan ni Senadora, nasa Supreme Court na bagaya na kaso, ayaw man niyo pagparalibungan mga barangay official ta. Kung madiretso tabi ang sendong termino, idiretso na po nindo, bako na yun ng mga irestoryahan pa na pabitin-bitin, no? Kay maluibang kamo sa yung mga barangay officials na on-off ansay ng tataramon, may mga pag-iriba kamo na nagsasabi bako yan mangyayari, tapos ikaman tabi pagabot ba sa mo mangyayari na bakong eleksyon. So wait and see kita. Kaya lang ang hapot baga ini po paano na proklamasyon kan sa tuyang mahal na senadora na si Amy Marcos, garo halataon na inisa na politically motivated, nata baga. Ang pigyaano kay ni na gabos na mga barangay officials sindan suportahan this coming 2025 election sa Mayo, base po nakakalimutan ta sa May 2025 ngunya na pitsa 12 sa Mayo, ang eleksyon nagigibon para sa midterm, 12 senador, mayor, congressman, board member, municipal and city councilors. Iyo po ang pagpipirilihan kay banan po ang party list. Baad po nakakalimutan nato mga kababayan na ang pigsasabi po ni Senadora Amy Marcos regarding po sa term limit sa mga barangay official, base po sa nakuha nato na impormasyon, bako na nga na impormasyon ni base po sa tinuran po kan Supreme Court, an extension ang daing pag-eleksyon pag-abot sa mga barangay official and na barangay level is unconstitutional. Again, unconstitutional. Kaya ang panawagan nga natin sa mga nagkakarandidato, bako man tabi niya pagparapaasaho ng satuyan mga barangay official, na anay pagka nakabati sin extension ang paralanat kayo ni duman sa ng mga nagpapautang ng mga bangko panay loans para maging makatotohanan ang promesa ninda sa sendang mga nasasakupan na sinda tabi bako na makuha kan sendang honorarium, di ba? Kaya sa dahilan kay ni dahil naman talaga sila nakakuha kan sendang honorarium, pigloan na ang bangko na ang nagkukuha kan sendang honorarium tanganing ihulog sa sendang mga loans. Kaya whatsoever happens, tuloy-tuloy lang tayo sa pagserbisyo sa ating 64 mga barangay dito sa syudad ng Sorsogon. Please, dahil muna mag-isip na dahil may eleksyon, kundi magpadagos ang matanos na pagserbisyo. Diyan po sa Barangay Talisay, good morning po sa mga taga-Talisay, kay Kapitan ng Tatduwana, siringman sa Bilog na Konseho, kang Barangay Talisay, sa Barangay Sampalo, kay Kapitan Menard La Rosa, good morning po, siringman ang ng mga Bilog na Konseho. Iyo nga ang pigbabasa ko ngunyan tabi hali po sa tuyang pagiriba sa media, yaon digdi si Sir Bubot Istropigan Laguna, ang ayon sa sayang bareta, walang barangay SK election sa 2025 ayon kay Senator Amy Marcos.
Di basahon kon mga panaramon tabi, no? Ayon sa senadora, BARRM election sa Oktubre. Wala nang panahon ang COMELEC mag-imprenta ng mga baluta kung gagawin ang BSK election sa December 25. Ikadua, balik sa Hulyo ang Kongreso. Pag-uusapan pa kung 4 years to 6 years ang termino ng mga barangay at SK officials. 3. Kung 4 years sa December 2026 pa ang susunod na BSKA. Kung 6 years sa 2029 pa ang eleksyon. 4. Di naman pwede na 2028 dahil ito ay presidential election. Aramiyo, ini na pigbabanggit tabi kan sa tuyang mahal na senadora. Garo naging dictator na naman ini ng mga arog kayo na sitwasyon tadigdi. Nasala kaya kita talaga sa pagboto sa mga senador na ini? Ibabalik, garo gusto sa di ibalik na naman kita sa diktatoryang pamamaraan ng panggobyerno. Garo ang nagluluwas. What they want is what they got. Pero inahalian kita ng karapatan mamili kung sisay ang mga magiging lideres ta. Jadi tabi ang saro sa nasasabi ko ini mga last cancellation sa election sa barangay, naging 2 years na lang ang termino. Sa kadailanan kay ini na ang extension kan mga nainot na naging barangay official piggamit ang sarong taon na sana para po sa mga bagong iliher na mga barangay official. The Supreme Court says na ang extension o dahil pagkakaigwa ng election is unconstitutional. Ora po ini sa batas na igwa po ang Republika kan Pilipinas. Tan election po saro po sa nagpapatunay na kita po nasa demokratikong bansa. Ang pag-aagi ki election ay saro sa makademokrasyang pamamaraan asin malayang pagpili kung si isay ang satuyang mga gigibon na mga lideres sa satuyang mga barangay, sa satuyang mga komunidad, sa satuyang mga mahal na munisipyo, sa satuyang mga city. And I don't know, sa tataramon tabi ni Senadora Amy Marcos, kung sa bagay, dakulon man bagaso mga barangay official, ang mga barangay official sa bilog na Pilipinas, ayon po sa sakuyang research, as of 2023, there are 42,001 barangays in the Philippines, which means there are 42,000 barangay captains and 294,007 sanggunian barangay members. Siyempre nga naman, kung ipopostpone mo ang eleksyon, tatawan mo naman na pagkakautangan nin buot sa saindo ng mga senador, mga congressman, ang mga barangay officials, lalo na mga senador, kaya makinabang kayo dito. Sa totoo lang, ang mga senador, may sirto na labi-labi 300,000 deboto ang makukuha niyo para lamang duman lamang yan duman lamang sa mga barangay officials. At siyempre, bilang kapalit ka ini sa pag-extend din dokan sa inda mga termino, sa mga nagbabati dyan, mabati tabi ka mo, ini totoo ini na pigsasabi ko. Bilang kapalit sa extension na gusto mangyari kan mga ini ng mga kandidatong senador
re-electionistang mga senador, natawang kamo ng extension sa giraray for another terms without election. You have more than 300,000 votes. Sure sa saindong mga pangaran. At bilang nga ni kapalit, sabi ko, ay ini na mga barangay opisyal, sisiguraduhon man kayo ni na ang pagtanaw kay utang na buot sa pamamagitan ng paglakaw ba kan mga satuyang mga barangay opisyal na ipirit sa mga constituentes na naman nila na ini ang kaipuhan tang iboto sa masunod na eleksyon. Pero anak kinabang dyan, bako umantabi ang mismong nasa komunidad, kundi sindaman sana na mga nakaturukaw. Sisi mambayaan mahabo. Sisi bayaan mahabo na ma-extend ang sendang mga pagtukaw ang sendang mga termino. Para magiging kapalit kayo ni. Ikampanya mo kami, sabihon mo sa imong pamilya, halimbawa, ang kada saro na barangay opisyal, igwa nin tulong membro sa lawag kan balay puro botante. Imagineon mo yan. Kung pirang milyon na ang magiging boto kan mga nagsasabi na kamutabi magkakaigwa ng extension sa indong mga termino bilang mga barangay officials. Kaya nga ni sabi ko, tama ito ng mga nababasa sa social media. Basi mabudol-budol na naman kita kayo ni. Sabi nga ni Inday Sara, sa tatara mo niya duman sa Hong Kong sa harap kan mga OFW, basi ngayang ma-scam na naman kita pag nag-endorso na naman kita ng politiko ng mga kandidato ngunyan na eleksyon. Nata baga, nasasabi tayo ni. It is because being the voters, the electoral, kita ng mga botante. Grabe ang pagiging panatiko nato sa mga politiko. Kita ng mga botante dili na kita nag-aaram kung sisay pabaya talaga ang dapat na iboboto nato. Kundi kung sisay na lang ang pigi-endorso kan sa tuyang entity ngala, which is wrong. Na ang pag-arog kaya na pagsunod sa mga tao na pigtitingala nato, dahil na niyo naiisip kung yan na pigbubutuhan niyo, makatabang pa sa iyo bako na. Igo man siguro, mga ilan-ilan lang, siguro, sa dosing senador, sa dosing senador naan, may duwa na talagang madapa para sa, halimbawa, di sa Sorsogon, talagang mabulig sa mga taga Sorsogon. Minsan nga, daipa, natabaga. Siyempre, kandidato ka senador, bako manan mga botante ang naranihan mo kung sisa yan mga nakaturukaw, nakapartido mo. Bato-bato sa langit ang tamaan po ay huwag magagalit. Realidad inis ang totoong buhay na nangyayaring yan lalo na pag-eleksyon. Minsan nga ang mga kandidato na yan sa Manila, nagurulay na ang mga kung nagkapira ng mga ordinaryong butante na pigsasabi nila, ika ngaya sumaging coordinator ko duman sa sarong probinsya. Ika ngaya maging coordinator ko sa sarong munisipyo. Pero pagbalog na sa ngarampanyahan, nung kakunakahiro na yan ng mga kinuruan na leader, natabaga, ang kaulay na tabi sa mga kandidatong kung sisi na tabi ang mga nakaturukaw. Kaya dili na po nakadiretso, dili na po nakadiretso ang tabang na hari dyan sa mga kandidatong senador, duman mismo sa mga butante. Aram tayan, Jesus Mariosep Mana. Kaya nga ni minsan, napapaulok na lang kita sa mga arog kaya na sistema, hindi po sa satuya. Kasi, ang totoo,
Ha? Ang totoo arog man talaga po kayan. Namas kaya nga ng gibuhon sa mga saragdit ng mga leader-leader dyan, pag linaog yan sa politiko, wala na. Nga ka nang ngunyan. Nangyayari yan, realidad yan. Good morning tabi kay Miss Carol Delgado Lutino, dyan po sa barangay barangay Basud, barangay whatsoever. Ate Carol, anong barangay ka ba tabi? Kamusta? Minsan nabasa ko yun si Ate Carol sa iyong mga post, medyo mga malaman sa mga post po ni Ate Carol. So anyway, ayan is ano yan opinion ko sana, opinion ko sana pero medyo may laman. Ang unrealidad man talaga yaon. Tayo na nangyari sa Rumbay Mayor dyan sa Isabela na nagsiwalat na magkakaigwanin na pwedeng laugang kindarayaan na automated pero siya pa ang may kaso. Ay Diyos ko Lord, ano pa. Uy, ang ako Bicol bako niyo paglimutan this coming 2025 election. Ang ako Bicol Tabi Party List, saro po sa dapat na talagang prioridad kan mga Bicolano na botohan ang Bako Bicol Tabi. Iyo lamang po ang nahihiling ta na may diretsong programa para po sa Kabikulan. Siring man digdi po sa syudad kang Sorsogon, paingurag na po bagaan sa tuyang mga estudyante na natatabangan kan ako Bicol Party List. At bilang para mapatuloy yan na pagserbisyo na pagtaonin tabang kan ako Bicol Party List, kay puhan taman siguro na ipagpadagos an sa tuyang pagsuporta sa senda. Yaon tabi ang sa tuyang mga kongresistang mga matibayon sa ako Bicol Party List sa katauhan po tabi ni Congressman Rizal Dico o ni Saldico. Yaon man tabi nagbabalik congressman o nominado kan ako Bicol Party List na si Mayor Pido Garbin Jr. At syempre tuluyan so saro posible kuta na si Congressman Gilbong Galong kuta, kaya lamang po si Congressman duminalagan po kongresista sa anong distrito ba yan sa Legazpi Albay, District 1, si Congressman Gilbong Galon. Si Congressman Gilbong Galon permini yadig di Sorsogon every time na may mga kasalang bayan, siya po mismo ang nagre-represent kan ako Bicol Party List. Oy, abangan po niyo diyan po sa Banwaang kan Castilla, baad po magdyan si Congressman Saldico kan ako Bicol Party List sa kadailanan po magkakaiwanin groundbreaking. Yan baga na mais, na yung tatawag na mais, iyo garo yan yung ang one stop na padudumanan. Kompleto yan na dakulaon na pasilidad diyan po sa Castilla, sa San Isidro. Abangan po niyo yan. Yaon tabi magiging bisita sa groundbreaking si Congressman Saldico at nadangog ko tabi ayon sa mong pag-irestoryahan dyan sa Castilla, garo si Gobernador Edwin Buboy Gamor ang saro sa imbitado bilang panauhing pandangal kan saro sa pinakamatikas, pinakamarhay na ibalik sa pagkaalkalde dyan po sa Castilla sa katawhang Putabi kan samuyang provincial chairman kan ako Bicol Party List digdi po sa Sorsogon na si Mayor Isagani Bong Mendoza. Sabi nga kaniba sa ingka pa idi sa dati sana. Ayan yan tabi. Good morning kay kapatid. Yading ko niyan sa laog kan ang kapatid natong makamumuya. Pero uy, kamusta si may rumors kamusta si GM Tabuena di sa Surrey Condos, ano ang dyan garo madudulutan na ini o talagang dulot-dulot na ini may nagluwas na sama kaya pala sa nakagi marayong pandala kaya nakakuha pala yung sin Tiero
Magkaigwawara. Kaya nga sa Supreme Court, pag nagkaroon kaya, ang tawag yan sa pagka nababaan na sinano, temporary restraining order, tanga, hindi yan madulutan. Pero ngunyan, makaaloy ni na kaso, ha? Sexual harassment ba yan, no? Oh. Diyos ko Lord. Araw kayo niyan mga nagtuturukaw sa mga kooperatiba. Ini, nababasa naman lang ha, bako man ini tanan na may personal kita digdi. Kaya lang, kung ano po ang mga issue na dapat maraman nga sa tuyang publiko, dapat man tabi maraman ta. Kita saro sa party kang kooperatiba, saro kita lalo ng mga membro sa Sureco dos na kooperatiba, saro kita sa nagtag sa diri kayan na kooperatiba, kaya dapat may say kita kayan. Bako kita pwede na magsarado na lang ka sa tuyang mga ngimot. What we say, dapat kung mali, dapat anon ta? Itama ta, ha? Mapagalon man na partikasan sarong organisasyon, sige mo lang ang yes, pero nakikita mo nang may mali, mumali ka na sana dyan sa ano mo, sa organisasyon na kinabibilangan mo. Although nga ni, sabi nga ni kaniba, mabuot ini si GM Tabuena. Naniniwala ini si Padi. May ganyan ano. Pero oy, panawagan girare ha. Oh, sa General Manager siyempre kang Prime Water, katading digdi. Oh, may mga reklamo na naman kamo. Diyan tabi sa may Alegre Street. Masarong simana na yan, naluho diyan na nagguwaga tubig. Amo nga nang pigta sabi ko pag once na may problema manungod sa Prime Water, pag nagdumang ka sa opisina, ituturo ka duman sa luyo. Sa Sorsogon Water District, tas indadaan, may karapatan kayan namang para kurumpuni. Tapos pag nagdumang ka naman sa Sorsogon Water District, ibabalik ka sa Prime Water. Ano na ka mo? Anong klaseng pagsisirbihan na pigigibo niyo? Maluyaho na nga ng tubig. Tapos ang serbisyo ni Askugon, Diyos me perdones, mabaging may langit o may lawit si Batman. Dapat ipahiling manindo na karapat dapat tabi ang nagngangaran at nagdalagang senador sa katauhan tabi ni Camille Villar, sa ngarang kang Prime Water. Aber daw. Na ano ang magiging ano niyo kay ni? Gusto pa niyo siguro dumalaw din si Camille Villar ngunya na eleksyon. Magtribuna. Kita mo na niyo ang siyak duman sa parte sa Surigao. Saan nagpakita ang sarong Camille Villar? Anong tataramon? Tubig. Tubig. Iyon ba ang Surigao sa mga tao duman? Dahil yan sa kapabayaan tabi kan sa indong serbisyo, kan sa indong opisina. Kaya ito under kita sa Sorsogon Water District, ang tubig bastante. Dili taman ini ikukumpara kung daing kapalpakan Kahit to example ko na lang sarong. Kahit to sa Sorsogon Water District pang may kapal sa tubig, digdi po sa syudad kan Sorsogon. Ultimo ang shower may nahataason, may tubig. Ngunyan tabi, ultimo ang pinaka gripo namon sa baba, daing tubig. Ang pagsakat pa kaya kan tubig. Paano na? Paano tabi, nahiling ko, dati, yaon tabi ako dito sa may Benson Building. Good morning sa mga taga-Sirangan, good morning sa mga taga-Sampaloc, na iyo talaga ang tunay na naperwisyohan pagkumpuni dyan. Dako-dako na tubo dati dyan. Kaya siguro makusugon ang mga bulos kan mga gripo sa kada harong. Aram na niyo ang pigsalida, ito baga na kulay itom na saday. Maski ngunyan, paputol kang gura mo ito kung nagsasabi ako kung sinsala. Kaya ako, nahiling ko kung paano niyo salida ng tubo na dakula, palitan niyo ng saday na tubo. Baliktad, imbis na nga na dapat padakulaon niyo ang tubo, tanganing maging bastante ang tubig, pinasadit pa niyo. Baguna ko nga okay na ang problema sa Prime Water, ito palang okay na ang paglipat sa sarong magayon na opisina. Magayon na ng opisina pero kapalpakan ang sa indong pigigibo. May iwason ang sa indong opisina pero ang serbisyo tabi niyo bako marhay.
Nguyan tabi, antag sa diri niya magbosing niyo, paguna niyo mabutan tao kung arog kaya nan ano. Ha? Maski ako, sabihan ako, maski barkada ko ang bossing ko na iyo ang pinaka-head kaya ngunyan sa Metro Manila, bigkakampanya nga ni sa kuya, naiboto ko da si Camille Villar. Ha? Pero sabi ko, I'm sorry, kasi hindi po mismo sa Sorsogon, na dapat, sabi niyo nakabulig, dapat sa primero pa lang, ang pagserbisyo sa kumpanya niya, dapat bastante na. Ha? Oh. Duwa ang piga tutukdo sa kuya na butuhan. Naikampanya ko da. Pero never, never ko na ipahamak ang mga syudadano na i-endorse man ang saro ng politiko na bako man talaga nakatabang. Kundi perwisyo ang inaabot, kulog sa ulo ang inaabot nga sa tuyang mga kababayan digdi po sa siyudad ng Sorsogon. Okay, magbabalik po kita graray makalipas lamang po ang pirang paghahanap buhay. Kaganapan, mga pangyayari, samut-saring usapin, bibigyang pansin ni Jojo sa programang Kasama Mo si Jojo. Kasama Mo si Jojo. Kasama Mo si Jojo tuwing Lunes at Miyerkules alas 7 ng umaga dito lamang sa Bicol TV Sorsogon. Sa Bicol TV Sorsogon. Sa Bicol TV Sorsogon. Ang boto ko, ako Bicol. Ako Bicol, 131 sa balota. Ako si Jericho Rosales, sarong aktor, kasurog kang kaligasan, Oragon, Bicolano. Ang boto ko, ako Bicol. Ako Bicol, 131 sa balota. Ako Magsasaka party list ang iyong kasama. Magtanim ay di biro, pero di ka nag-iisa. Magtanim, magsaka, buhay aangat na. Sa Magsasaka party list 154, panalo ka. Magsasaka party list 154. Magsasaka party list 154. Magsasaka party list 154.
your staycation as Christina's Hotel and Resort opened its newly renovated private villa designed with an emphasis on comfort and style, making it the perfect choice for family gatherings and even small celebrations. Experience paradise right at your doorstep with their luxurious tropical villas, complete with amenities, free Wi-Fi, air-conditioned rooms, private pools, jacuzzi, and a lot more. They have function rooms for any occasion such as weddings, birthdays, and even seminars. They also have open cottages for day swimming with adult and kiddie pool. For food cravings, worry no more because they have restaurant that offers a wide variety of foods. Have fun and enjoy while singing at their KTV room. Christina's Hotel and Resort is located at Barangay Ginlahon, Sorsogon City. For reservations, contact them at 0908-810-9428 or at their Facebook page, Christina's Hotel and Resort. If you're looking for a place to stay, come and visit Starboard Inn. They offer a very affordable and budget-friendly rooms for your needs. They have air-conditioned and non-air-conditioned room with television and free Wi-Fi. Starboard Inn, located at the heart of Sorsogon City. So what are you waiting for? Come and visit Starboard Inn located at Alegre Street, Barangay Burabot, Sorsogon City. Or visit their Facebook page or contact them at 0928-5549864. 5549264.
pangyayari. Samut-saring usapin, bibigyang pansin ni Jojo sa programang Kasama Mo si Jojo. Kasama Mo si Jojo. Kasama Mo si Jojo tuwing Lunes at Miyerkules alas 7 ng umaga dito lamang sa Bicol TV Sorsogon. Sa Bicol TV Sorsogon. Kaganapan, mga pangyayari, samut-saring usapin, bibigyang pansin ni Jojo sa programang Kasama Mo si Jojo. Kasama Mo si Jojo. Kasama Mo si Jojo tuwing Lunes at Miyerkules alas 7 ng umaga dito lamang sa Bicol TV Sorsogon. Sa Bicol TV Sorsogon. Alright, nagbabalik po kita grabe sa programang Kasama Nyo si Jojo. Digdi lamang po yan sa programang sa estasyon kang Bicol TV Sorsogon. Oy, pasadahan tong una ini na baritang Ako Bicol Party List, ano? Mga mambabatas, itinanggihan paratang na fund diversion na nawagan ng makatarungang pag-uulat. Mariing itinanggi ni Ako Bicol Party List Representative Zaldico at Raul Angelo Gil Bongalon ang paratang na kanila umanong dinivert ang 1.12 bilyong pondo ng gobyerno. Tinawag nila itong ganap na hindi totoo at may halong political na motibo. Ang akusasyon ay mula kay Tabaco City Mayor Crisel Lagman at inilathala sa The Manila Times noong Marso 5, 2025 sa artikulong isinulat ni Raj Barcea. Maringi kinundina ng mga mambabatas ang nasabing ulat, tinawag nila itong mali, mapanlinlang at may malisyosong intensyon. Binatikos din nila ang The Manila Times dahil hindi sinama ang kanilang panig sa orihinal na artikulo sa kabila ng kanilang pagbibigay ng pahayag. Isang araw pa bago nila inilathala ang aming sagot nila na itinuturo nilang isang hindi makatarungan at mapanlinlang na hakbang. Ang sadyang pagtanggal sa aming sagot ay isang seryosong paglabag sa integridad ng pamamahayag ayon sa kanilang liham sa pahayagan. Ang pagkukulang na ito ay isang tahasang pagtatikod sa pangunahing prinsipyo ng patas at ubetong pag-uulat. Mariin nilang itinanggi ang anumang maling paggamit ng pondo ng bayan at iginiit na lahat ng proyektong pang-imprastruktura sa unang distrito ng Albay ay naitupad ng maayos at may buong transparency. Ang paratang na ginamit ang mga proyektong ito para sa personal na kapakinabangan ay walang basihan at paninirang puri, walang pondong dinivert. Pinasaringan din nila ang mamamayag na mas may mukhang nagsisilbing tagapagsalita ng ilang politikong may interes kaysa isang patas na tagapag-ulat sabay pag-question sa tunay na motibo ng paglathala ng naturang balita. Dahil sa kanilang paniniwalang mapanira at responsableng pamamahayag ito, sinabi ng mga mamabatas na kanilang pinag-iisipang magsampa ng kaso laban kay Barcea. Ang pagpapakalat ng mga mali akusasyon ay nagdulot ng hindi makatarungang pinsala sa aming reputasyon at hindi namin ito palalampasin. Hinihikay at tinako at Bongalon ang The Manila Times na itama ang maling impormasyon at panagutin ang kanilang mamamahayag. Ipinahayag din nila ang kanilang paniniwala na pinahalagahan ng pahayagan ng katotohanan at katarungan. Ang balitang yan natin po sa atin ng Ako Bicol Party List. Kasurog na, katabang pa. 131 sa satong mga balota. Ayan. Iyan ang nga ng pigtataram natin. Dapat pa nagbabareta, kuwaon ang magkabilang panig. Tangaling bako wara po sin matatawag na bias. Kasi pag arog kaya nasa wrong side lang ang namamati ta, kaluluoy man, so ibong nalado. Lalo na ngunyan pag-eleksyon, wala to ubaga ang mga rarautan,
may nahimo sin mga issue just to make sure na mapag-ulayan lamang, pero paghahalong katon mo tabi ang buod kan istorya, fake news. So dapat dokumentado gabos na mga issue na gusto nato paniwalaan, lalo na po sa mga arog kay ni ang party list saro sa mga inaano nato bilang national representation kan bawat sektor. Remember, lagman tapos saldiko, mga mortal yan na magkaaway sa politika dyan sa Albay. Kaya nga ni minsan napapaano na lang kita, ano ba ya talagang katuyuhan kan mga politiko ngunyan? Ang pansadiring interes o ang interes sa bilog na komunidad. No? Kaya minsan ang bareta dapat permi dokumentado. Bako iduman na mapatawag ka meeting, tanganing rauton mo lang ang sarong institusyon na ang mapakinabangan ang sadiri mo lang, mali. Dapat kung magtaunin mga impormasyon para katulad sa mga media. Although mga amigo taman ang gabos ng mga politiko digdi sa Sorsogon, sinisiguro taman siguro dapat na sa tuyang mga pigbabanggit sa harap kan kamera, sampangan kan mikropono, takita pigbabati kan publiko, tanganing maraman sa publiko kung ano ang tama at kung ano ang mali. Dapat perme pag nakaulay mo ang saro na lado, bago ka magbukas kan sa imong baba sa harap sang kamera, siguraduhon mo na nabati mo man ang side san luyo na pigbabatuhan din issue. Iyo ang dapat nato na permipig sa salang-alang, lalo na ngunyan, eleksyon. Takapag daiyan, garo pig suppress mo ang karapatan kan kada kandidato na magpaliwanag asin magtao ning kaliwanagan sa mga issue na pigbabato sa kanida. Alright, mga kahaputan digdi Sir Jojo Dagos Puban, mga barangay election sa December, as I said before, hanggat ang Supreme Court nagtataram na ang eleksyon, na ang kanselasyon kan eleksyon ay unconstitutional, ibig sabihin tabi dagos ang eleksyon. Tamayo mas halangkaw na batas kaysa sa Supreme Court na magsasabi na mali ang sa indang pigtaram, mali ang sa indang gustong ipahimo sa mga kapwa Manila, mga bambabatas. Kaya sabi ko nga hanggat may panahon pa, i-enjoy yun na lang tabi nindo yan. Kay after sa dina-election, kumbaga sabi ni Senadora Amy Marcos, pag-urulayan kung kamot tabi 4-year terms o 6-year terms ang sa indong termino. But of course, ang sandigan tabi ang libro kan sa ligang batas, ang Supreme Court nagtaram unconstitutional na dai magkaigwan in election, unconstitutional ang mag-extend na wara man kidahilan ang sa tuyang mga barangay officials. Nagkataon lang na sa panahon na ito pigtugutan, takita po is under the COVID, kaya daing eleksyon. Iyon ang totoo na piganuhan tabi kan Supreme Court. Lalong-lalo na po, parehas man po ang kaso na isinampa po ni Atty. Romy Macalintal sa Supreme Court, same question, so ibig sabihin, same result. So, ang oras tabi, alas 8:05 na, iyon ang masunod tabi na sigbit po sa digdi po sa Bicol TV Sorsogon. Matibay ni ng mga bisita po kan sa tuyang station manager. Dili tayo ni maaraman kung ano ang sendang mga sentimiento sa mga issue. Manungod po sa face out sa mga tricycle. Abangan po niyo yan. Taod-taod lang sana. Right after sa programa ko, mahihiling na po niyo mga bisita po ni SM Sauro Amistoso. Ang mga prominenteng tao na dapat sumimbag sa mga issue na nagkakalat ngunyan sa kahabaan kan Rizal asin magsaysay street, maging sa mga kasuluk-sulukan kan mga barangay, ini importante huno nini na issue. Kung ini na issue nagagamit sa pumumulitika, kung ini na issue totoo, diyan tatabi maaraman. Ang sabi ko nga ni Giraray, dapat sa gabos na nagpapaluwas nin mga balita, sa gabos na nin impormasyon sa satuyang publiko, dapat dokumentado. Sa Giray tabi, ako tabi si Alan Jojo Lascano, didi po sa programang Kasama Mo si Jojo, nagsasabing Diyos mabaos sa indo po gabos.
kaganapan, mga pangyayari, samut-saring usapin, bibigyang pansin ni Jojo sa programang Kasama Mo si Jojo. Kasama Mo si Jojo. Kasama Mo si Jojo tuwing Lunes at Miyerkules alas 7 ng umaga dito lamang sa Bicol TV Sorsogon. Sa Bicol TV Sorsogon.